isip. So, imbis na maging blessing yung mga anak, naging pabigat. At ito ang binubukas kong isip sa inyo na yung katulad niyan, yung mga ganyang bata, hindi po yan pabigat eh. Blessing yan, sign yan, na ikaw ay nakaraos na sa buhay makasalanan. Kailangan hindi ganun ang nangyayari. Nawawasan ano bang pakiramdam mo? Puro lalaki yung iyo, no? Pabigat pa o hindi ang mga anak? Siyempre pabigat. Sa umpisa. Ngayon, pabigat na lang pabigat. Minsan kasi, pag inobservan mo ang buhay ng tao, ang pamilya kaya ang kinrate ng Diyos para maging masaya sila no? Kasi nung araw, nung wala pang masyadong religion, ang anak sa 10. 12. Sila. 13, no? 12 lalaki, tsaka si Dina yung babae, pag ikalabit. Masaya sila eh. May kinakain naman. Eh ngayon, isa lang ang anak, may isa kalahati pa. Kalahati. Bakit pasok kalahati? Eh, hindi na malaman kung babae kalahati, kalahati na nga lang. Nahihirapan pa. Hindi po dapat gano'n ang nangyayari. A blessing becomes a curse. Hindi po dapat. Kaya ito, papalikan natin muli ang mga bagay na binasa natin. Ang problema sa aklat ng Romans, hindi po sa arrange. Ano po? Hindi po sa arrange yung topic. Misa na una yung isang topic. Ang kasagutan nasa susunod pang topic. Kaya dito, napupunan niya, misa bumabalik ako sa ganitong verse. Balik na naman ako sa kabilang verse kasi hindi po siya naka-arrange. Kasi yun po ang pagkakapaliwanag ni Apostol Pablo. Now, ang pag-uusapan natin, para matapos lang natin ito, patungkol kay Adan. Patungkol kay Adan. At ganito mababasa natin sa verse 14 ng chapter 5, isang verse lang, ang pagtatalungan natin. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses. Ayan. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Maliwanag po yan. Ano po? From Adam to Moses. Even over them that had not sinned. Ito yung sinasabi ko eh. Kahit na ang tao ang napakakasala, ay ditulad sa pagsuway ni Adan. Huwag yung sabihin, huwag kaya ka namatay kasi yung kasalanan dyan, namana mo. Ito naman sinasabi ko, wala pong ganun. May sarili siyang kasalanan, hindi sabihin ko sa inyo kung ano kasalanan niya, na nagiging kasalanan din ng halos lahat ng tao sa ngayon. No? Isa lang talaga kasalanan niya, hindi talaga pagkain ang naging kasalanan niya mga kapatid. Sabi dito, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay, di tulad ng pagsuway ni Adan. Ito mabigat yung ulit. Si Adam ay anino. Who is the figure of him that was to come? Sabi nito, si Adan ay anino ng isang darating. So saan nakapokus ang ano talaga? Kay Adan talaga. Bakit kay Adan? Ano man ang isipin mo? Ang tao ang pinaka-magandang nilalang ng Panginoon. Tayo po kasi, tayo ang concern ng Panginoon. Pag binasa mo pakuha ng Bible, ang istorya nito, pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa kanyang nilikhang tao. Wala na. Hindi ilalagay ang pagkalikha ng tao sa 60 kung hindi ito importante. Bakit ang anak na bunso? May sabi nila, hindi naman pare si mother, si father, si bunso, si bunso. Ikaw bunso ka ba? Bunso ka rin?
Paano lang? May babae pa. Pero sa lalaki ko, puso. Pangalan ko. Ako kasi yung pangalan. Bakit niya ako pagpuso? Mahal na mahal na mga mga. Ano tayo? Sa palagay mo, tama kayo? Tagal sa puso yan. Sino po puso ninyo? Si Gripali, si Krishna. Tama? Kasi ito walang ginawa ito. Kundi ihanap ng ulam yung puso niya. Ano? Kasal, kakal ko lang na bakit? Bigyan ko ulam eh. JL. Kung wala ka marinig dyan, kundi si JL. JL. Kami din, nung maliit pa si Pastor Ethel, malaman namin. Hindi siya na yung puso. Bakit? Palagay mo, sister, sino ang puso mo ngayon? Iona, diba? Iba ang ano mo kay Iona eh. Nalililig ng pangalan. Binuhin mo yung hindi mo na ibigay sa panganay, sa pangatlo, pero pag hiningi ni bunso, patay ka puto. Huwag mo magsiselos, ha? Pag humingi si Kai, ano Kai? Siya si bunso eh. Bakit ganon? Kasi yung mga dulo, ito na dyan, bunso dulo ko yan. Yan na po yung end ng accomplishment. Hanggang doon na lang kasi. Tama ba, Sir Rika? Hanggang dyan na lang. Wala ko bang balang na pag-abay? Ay, kasi Sir, wala na. Sige pa mo ng pirada, di ba? Ayaw mo na talaga. Ay, si Katsindi niya ka. Wala na. Daigay na rin ba? Ante, baka kayo gusto pang mama. Di ba si Sarah, 19 years old, kapuntis pa eh. Teka, baka gusto pang mapon. Malaki na rin eh. Malaki na rin yung gusto niya. Pag dumarating sa mga ganyan, yung talaga yung mga number 6 na yan. Kasi yung number 6 is yung number ng tao talaga. Yun ang meaning niya. Andun yung special attention ng Panginoon. Kaya nga na nagkasala si Adam, imagine ninyo ang naramdaman ng Diyos. Yun. At kahit nga napalaya sa si Adam, ano ang intensyon ng Panginoong Diyos? Ibalik eh. Diba? Kaya na yung mga bunso natin, kahit matitigas naman talaga mga ulo niya eh. Sabi nga, matitigas sa mga buka. Kahit anong gawin niya, pag bumalik yan, humingi ng saurian, okay na bunso. Kasi ganun yung damdamin ng isang tunay na nagmamahal. At tapos na siyempre po natin yan sa Panginoong Diyos. Dito makikita ninyo para mapatagayan natin na ganun kamahal ng Diyos, gumawa siya ng pangalawang Adam. Ayun. Si Adam ay anino ng isang darating. Ano? Nagkasala na nga doon ka pa kukuha ng pattern? Doon ka pa kukuha sa English, a figure, figure of him that was to come. Tandaan natin, ay pati wala pang kautusan ng time na yun. Sa kautusan ng makalipas kay Moses, bawal nang gumawa ng kamukha, kaparehas. Bawal na po. Babagay, wala pa naman siya. Adan hanggang kay Moses, umiral po ang kasalanan. So, pag-usapan natin si unang Adan. Verse. Tapos meron. Okay pa kayo dito? That's a wrong word. Katulad ng binanggit natin, ang lahat ng punso ay last na. No? Last. Yan. Dito po tamang term. Kasi pag nilagay nila ng shaping niya, pakalagyan nyo pa natin 4, 5, 6. Nako, pagay na naman. Kaya na nangyayari. Makikita nyo dito, in the numbering scheme, first and second lang. Pero nung nagkaroon na po ng mga malalalim na pag-aaral, yung mga sinaunang mga Kristyano, pumasok yung number 3. Yun na pansin. Karoon ng Trinity, nagkaroon ng third, yun na sinasabi ko diyan mga kapatid. Hindi dapat nagkaganyan. Kahit sabihin ng second Adam yan, yan na yung last.
Kahit sabihin nyo si Cain ay second son, pero siya na yung last. Dapat gano'n ang nandiyan. So, pag sinabi nyo mga kapatid, ayon doon sa here also sa great that the Lord is one, anong ibig sabihin nun? Hindi talaga siya literal na one. Sa one, maraming nakabalot doon. Ang tawag natin doon unity. Yun po yung original na meaning niyan mga kapatid. Ikad sa Hebreo. Pero balik muna tayo rito. Nabanggit ko lang po. Si first Adam, ano nangyari? Bakit may last Adam? Ito daw, tinan nyo ay anino, the figure. Kasi po ang Diyos, ito po ang naano ko sa Kanya. Tapos na po ang lahat ng Kanyang ginawa. Ang Diyos po hindi mahilig mag-duplicate. Panahon natin lahat sineseros. Sinoduplicate. Amen. Sa Kanya wala pong tinatawag na duplication. Hindi po ba pastor dinuplicate yan? Hindi po. Ang lumalabas dito, pinagpapatuloy niya lang yung hindi natapos ng unang Adan. Ano ang hindi natapos ng unang Adan? Ano hindi niya natapos? Sige nga. Hindi po niya natapos basta yung pagkain ng mansanas. Yung ba sinabi, hindi kumain naman siya. Bakit hindi natapos po? Alin ang hindi natapos? Ba't may tinis na tayo dito sa Bible? Dapat alam na ninyo yun. Hindi naman siya sabi na. Alin ang hindi niya natapos? Sweetheart, ano namin yun yan? Pinakailangan lang natin ngayon isa lang sanang maayos ang mga bagay na pinagkalaw sa atin ng Panginoon. Sa sort out. It's a mistake. Pero po, alam niyo lahat yan. Okay, ako kayo nag-iisip. Bakit gagawa uli ng Adam? Pero sa figure din ng una, o sa shadow ng una, ang Tagalog dito, anino. Pagkakatranslate, iba na, anino na eh. Dito, figure. So, kung ita-translate mo yung shadow, pag sinabing shadow, ito yung isang object, yun din yung object nandito lang. Hindi po ginamit ng Diyos yun. Ang ginamit niya, figure. Kung ano yung itsura nito, umuuli. Ha? Yan ang dagat kung bakit nagkatawang, ano pa siya dati? Tao. Anong Panginoon? Tao. Hindi po siya basta-basta tao. Huwag mo rin sabihin siya ang Diyos o ano pa man. Tsaka na natin pag-usapan yan. Pero siya ay isang spiritual na entity. Kaya siya nagkatawang kabukha ni Adan. Bakit kabukha ni Adan? Ordinaryo tao. Amen. Kinakailangan isilang. Si Adan ba sinilang? Hindi po. So, ang tinopihan dito, yung paglabas sa sinapupunan mismo. Kasi kapag hindi nangyari, maaaring mahanapan ng butas ang Panginoong Diyos na, hindi yan talagang tao, kasi talagang tao nang gagaling sa sinapupunan ng kapwa tao. Paliwanag ko kayo sa mga susunod pa po natin pagkatalaka. Pero dito muna tayo. Alin ang hindi niya gawa ni Adan? Pati si Eva na. When we talk about Adam, we talk about family. No? Family na po niya yan. Ang pinag-usapan natin. Anong hindi nila nagawa? At hanggang ngayon, kahit anong gawin natin, hindi natin ito magagawa. Kaya gumawa ang Panginoon Jesucristo. Mga scholars. Kaya mayroon bumating kay pastor kung ano tinatanong. Yan kasi sabi ko, gusto ko kasi maunawanin niyo ang salita ng Diyos ayon sa inyong sarili na. Hindi na po magagaling sa akin. Amen? Yan po talagang tamang pagtuturo. Yung kailangan matutunan niyo yan. Kapag nag-isip kayo, tao.
Hindi tama si pastor. Ako sasabihin nyo, tama yung salita ng Diyos. Ano yung hindi? Very simple po. Alam ang hindi niya nagawa? Ha? Pagsunod? Oo, kung nagkasala nga siya. Pero hindi yun eh. Mag-manage. Manage? Tama naman siya sabi niya. Pero, bibigyan ko ng clue. Genesis 1:1, babalik tayo. Meron na bang langit at lupa? Wala. Tama. Nililikha na Diyos sa langit at lupa. So, katin natin. Nilikha langit muna, tapos lupa, nilikha ang araw, nilikha ang buwan, paggabi, araw sa umaga. O, tama. Tapos nilagyan ng halaman, tapos nilagyan ng hayop. Para kanino yan? Tama po. Tama po kayo. Amen. Nung naayos na lahat, na-prepare na, tsaka niya nilikha yung tao. You have to realize na ganun tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Hindi kanya ilalagay sa isang lugar na maghahanap ka pa, na may kulang ka pa. Sabi nga ng God is more than enough. Di ba? Alam naman niyo yan. Ang Diyos ay higit sa lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon, tinatanong niya yung mga nagsasabing matalino, bakit kayo naghahanap kung anong inyo? Kaya kakainin. Iinumin. Diba? Bakit hinahanap niya yan? Samantalang pag binasa ninyo ang aklat ng Genesis, walang bagay na hindi inihanda ang Panginoon. Hindi ka na mangangailangan. Sabi nga ng awitin, kahit kailan, di ka Lord na kulang. Kinakanta natin yun, pero malalim ang ibig sabihin. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa para kay Adan. Para siya soberano. Para i-enjoy niya ang lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos. Walang gutom, walang limitasyon. Tuwing hapon, sabi doon, may literal yung tuwing hapon naman, ha? Ibig na sabihin doon, may time na talaga ng Panginoong Diyos ay nag-uusap sila, mga kapit, kinukumusta niya. Yung ang dapat na buhay ng bawat isa sa atin. Wala tayong isipin tayo, wala tayong problema, wala lahat. And we call that life, buhay po. Kailangan nang nangyari kay Adan? Tama, nagkasala? Hindi niya namanin. Saan na nangyari tayo? Kompleto na siya. Dahil siya nagkasala nung nangyari. Pinalayas. Brothers and sisters, aminin natin. Kahit saan tayo pumunta. Kahit napakaganda pa ng bahay mo, saan ka masubdivision, aminin natin, pinalayas na tayo talaga. Kasi hindi po talaga yan ang inihanda sa atin ng Panginoon. Minsan nga sa social, mababasa mo, patay naman akong bahay, patay naman, tapos mamamatay, hindi mo daw yung madadala lahat. May punto siya eh. Kasi na-realize na yung mga tao na bakit nga naman gano'n ang buhay. Nagpakahirap ka pagkatapos, kung kailangan ka na lang mamamatay, wala kang madadalang lahat. It is simply because, hindi naman yung ang inihanda sa iyo ng Panginoon. Na mag-ibig ba sabihin, hindi ka na magpapagawa ng bahay, hindi ka na magpapaganda ng iyong tinitira, hindi naman po gano'n ang sinasabi. Ang sinasabi lang, mag-isip-isip ka naman, baka masobrahan ka naman. Yung iba naman kasi kung magpagawa ng bahay, mga kapatid, 15 ang kwarto, parang hotel, di ba? Ang kala mo, kanila na yung buong mundo. Amen. Over-emphasis naman. Tapos yung iba naman, wala namang matirhan. Under-emphasis naman. At pumawal. Hindi na natin ito masisettle kasi may plano ang Panginoong Diyos. Uulitin ko. Ang salita ng Diyos, may converter yan. Sinabi ko na. Ha? Sabi doon, at sinabi ng Diyos, future po yun. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Kinonvert, automatic, nagkaroon na. From future to past. Dapat yung maunawaan niya ng lahat na nangyari, tapos na yun.
Kaya tayo pupunta para malaman natin kung ano ba talaga nangyari. Ang nangyari yung kasi doon, napalayas si Adan doon sa kanyang lupang sinilangan. May sabi ko siya, ano ang solusyon tayo? Bumalik. May nagawa ba ang tao para makabalik? Meron po. Ano yun? Tawag natin doon. Anong ginawa nila para sila makabalik? Ano po? Nagsisi? Naku, wala. Hindi mo marunong magsisi ng tao ng araw. Wala. Hindi po puso sa kanila yan. Anong ginawa nila? Okay. Anong ginawa nila? Alam po ninyo yan. Nakinig? Ha? Nakinig po. Ay, yung time na yun, wala sila tinakinig. Nakinig. Kaya nga sabi ng to each his own, hindi nila basa. Kung ano gusto nilang gawin, yun ang ginagawa nila. Doon na-realize nyo. Wala silang pakialam kaya sabihin mo. Basta gagawin ko yung akin. Ganun sila nung araw. Ang di nila alam, nagkakasala na sila. Ang problema, hindi sila pwedeng i-charge ng kasalanan. Bakit? Wala pang kautusan. Diba? Kung kayo ang Diyos, wala pang problema. Sabi ko, ko rito. Paano may charge lang ng ano yan? Wala nang batas. Napubuksan na po isip ninyo. Saan ang ginawa nila, mga? Alam niyo yan. Sige, ngayon lang na pa. Anong ginawa nila? Ha? Alam niyo yan, dirate. Ha? Ay, hindi po sila nagbalik doon. Kaya nga po sila ginunaw noong panahon ni Noah. Wala po sa kanila yan. At yan din ang mistake ng marami sa panahon ngayon. Diyos-Diyosan? Marami na sila niyan. Diyos-Diyosan. Buulit pa nga sila sa siyapit ko sa atin. Kahit wala pa. Diyos-Diyosan ang pakarami nila yan. Oh, it's a mistake. Ano, sakit na ulo mo? Alam niyo yan! Ngayon nyo na siguro mata-realize na ganun pala. Naggawa sila ng Tore. Tore ni Babel. Papuntang. Langit. Ano sa palagay niyo ang tawag? Ay, pampihira kayo. Pinalayas na kayo. Nagpupumilit kayong bumalik. Ang masaklap pa, pare-pareho sila ng language pa nung time na yun. Kaya kahit anong nila, kampi-kampi. Nakakailan na ba tayo? 100%, dagdagan mo pa. Hindi pa aabot siya doon. The higher the cathedral, the higher the tower, dangerous po. Sa kasalukuyan, ang Burj Khalifa, ang pinakamataas na building, di ba sa ano yun? Dubai. Abu Dhabi? Dubai. Nagpalabas sila kayo ng notice. Gagawa ngayon sila ng building, halos doble nun. Sabi ko itong mga tao ito, paulit-ulit. Opo, gagawa po sila ngayon mas mataas pa. Nung binigay yung picture, nasa ano po, nasa may Facebook ko. Makikita niyo, ang laki ng itinaas niya. Hindi sila titigil hanggang hindi nila nararating ang pinakatugatong, pinakamataas. Amen? Ma'am, ano ba pinakamataas sa honor? Magna o suma? Ang pinakamataas. Ayun, magnanakaw sa... Sa knowledge kasi ganun eh. Yun ang inaanan, cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Cum laude means with, di ba? Laude means honors. So, with honors, with high honors, with very high honors. Alam mo naman, kung nakaganunin, alam niya ng lahat ng bagay. Oh, that's a lie.
Pansinin ninyo ang isipan ng bawat sa atin. Maaari maging expert ka sa isang lugar, sa isang pero hindi mo alam. Tsaka expert, pastor, pagka-tricycle, ha? Pagka-tricycle. Ako mekaniko. Pero wala akong alam pagdating sa paggagamot. Hindi ko alam yun eh. Diba? Hindi mo naman alam eh. There is no such thing as monopoly of knowledge. Ang tanging may alam lang na lahat ng bagay ang Diyos lang. At palagay ko lang, yun sana ang gagawin ng Diyos kay Adan. Kasi yung tukso, ano yung tukso? Very careful tayo dito, mga. Ano ang tukso? Totoo ba na pag kinain mo yan, mamamatay ka? Di ba? Ano sabi ng demonyo? Demonyo ko nang sasalita nun. Hindi yan totoo. Kalahin mo sabihin yung gano'n. Pag kinain mo yan, ano raw ang resulta? Malalaman mo ang bakit mo kinakailangang malaman ng mabuti at masama? Ang Diyos lang ang nakakaalam. Yung binasa kanina ni Pastor Eding dito, pakinggan yung mabuti. Huwag ka daw masyado magpakatalino tayo, di ba? Huwag ka daw gano'n. Masarap yung mabuhay na lang okay lang. Kasi kahit marami hindi mo yung kaya i-monopolize. So nakita na ninyo. So si Adan, napalayas, ang trabaho ng pangalawang Adan, palagi yung pinipreach, ano lang po yung sinasabi niya tayo? Palagi yung pinipreach. Sumaba kayo sa Panginoon Diyos, magbaliklog kayo, papasok kayo saan? Kaharian ng Diyos. Kaharian ng langit. Isa lang Panginoon. Babalik ka doon. May nakabalik na ba? Wala pa. Sa kasalukuyan, ang nakabalik pala, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya sa atin, magsikap kayo para kung saan man ako naroon, paroroon din kayo. Di ba sa pag-ibig sinasabi niyo? Yun ang target natin. Yun ang target ng lahat ng religion. Pero ang problema, hindi nila naunawaan kung ano talaga nangyari. Itong ginagawa natin dito, ay hindi kung saan ka pupunta. Papasok ka sa kaharian ng Diyos. Kung saan man niya naroon, wala ka ng pakialam. Hindi pa pinagpipilitan sa langit. Sa akin lang, hindi puno. Tahanan po ng Diyos yun eh. Kaya nga nilika ang lupa, dito talaga tayo. Pwede tama yung Jehovah's Witness, may punto sila. Kasi ang kaharian, nandito talaga. Babaguhin ito, di ba? Babaguhin ng langit, babaguhin ng lupa. Dito, pag pinag-aralan naman ninyo yan, yung pangalawa natin buhay dito, kailang hindi na ganito. Nasaan ba ang paraiso? Nasa langit ba? Nasa lupa? Nandito po yun. Kasi di mali na naman ang takbo. Wala, pinagpipilitin, pupunta ka lang sa langit. Kung namatay ka, papanalangin ka ng ika-70, papanalangin ka para mapunta ka nun. Hindi ka makapunta nun, bakit wala kang visa? Ang visa mo, pang-purgatorio lang. Di ba sabi? Kailangan mag-ano ka ng visa, panlangit. Ito po yun. Kaya nga sabi nito sa Tagalog, si Adan ay anino ng isang dating. Verse 15. Pasok tayo. Ngunit magkaiba ang dalawang ito. Yan na sinasabi ko. Magkaiba ang dalawang ito. Ano ba sa English? But not as the offense, so is the free gift. So iba yung pagkaka-English dito sa pagkakatagalog nito. Kasi ang pinag-usapan sa English, kung ano yung ginawa ng unang Adan at lang bagong Adan, huling Adan. Dito sa Tagalog, ang pagkaka-translate, parang literal. Iba talaga siya sa pangalawang Adan. Kasi pag sinundan naman po ninyo yung binabasa natin, hindi naman po talaga pinag-usapan doon yung patungkol sa Adan, kundi yung ginawa nila. Okay, anong ginawa nila? Manong meron kay Adan,
pagsuway for a true offense of one. Yan. Okay, isa natin. Ito, offense. Pagsuway. Ha? Ano ang sa Adam? Grace. Ano ang resulta nitong pagsuway? Okay. Equals Ano daw sa atas Adam?